Guys, alam nyo ba na napakahirap talaga mag-alaga ng mga bata? Tulad ng iniiwan natin sa pamilya natin, yung asawa natin na nag-aalaga ng mga anak natin. Intindihin nyo mabuti, sobrang hirap ng mga ginagawa ng mga asawa natin. Isipin nyo, naglalaba sila, nagluluto sila, nag-aasikaso sa'yo sa mga anak ninyo. Tapos pagdating mong galing trabaho, ipagluluto ka pa, aasikasuhin ka pa, may pa-massage pa, may parang king na mga ganun pa nangyayari. Yung tipong hindi sila napapagod na gawin lahat yun sa araw-araw. Pero ikaw, pabanjing-banjing ka lang, painom-inom ka lang. Yung tipong alam mong pagod na yung asawa mo, ikaw painom-inom lang. Sobrang hirap. Sobrang hirap ng mga ginagawa nila para sa atin. Isipin mo, kung babalik rin natin ang sitwasyon, sila yung magtatrabaho tapos ikaw yung may iwan sa loob ng bahay. Ano kayang may isip mong gawin? Siguro mababaliw ka sa loob ng bahay. Tagumpay! Sa mga ginagawa nila, ay isip mong hindi mo pala kaya ang ginagawa nila. Napakahirap, boy. Kaya ikaw, kung nakikinig ka man, tigil mo na yung mga ginagawa mo dahil hindi maganda at hindi nakakatulong sa asawa ang pag-iinom-inom mo. Hindi naman sa nilalahat ko pero yun talaga kasi karamihan na nakikita ko. Sobrang hirap para sa asawa mo na iiwan mo galing trabaho. Minsan pag uwi mo galing trabaho, ikaw pa yung may ganang magdamo, ikaw pa yung ganang magalit dahil pagod ka sa trabaho. Kumusta naman yung mga asawa natin na iniiwan natin sa loob ng bahay? Ikaw 8 oras ka lang sa trabaho mo o ilang oras pa man yan. Pero mas doble ang pagod ng mga asawa natin kumpara sa atin na nagtatrabaho lang sa loob ng 8 oras. Suklian nyo kung anong ginagawa ng mga asawa nyo sa atin. Dahil sobrang hirap ng mga ginagawa nila kumpara sa atin. Halimbawa kung ang anak ng asawa mo, anak nyo is 5 pala, 7, 3. Ang hirap na alagaan niya lalo na kung magkasunod-sunod pa. Hindi nila alam kung anong unahin nilang gawin kapag sabay-sabay umiiyak yung mga anak nyo. Titimlahan man ng dede o papalitan ba ng diaper. Sobrang hirap kung iisipin nyo. Real talk lang Sobrang hirap. Sobrang hirap ng mga ginagawa nila para sa pamilya natin. Sa pamilya, sa asawa, sa mga anak. Sobrang hirap, boy. Tapos one time pa, utusan ka lang na bantayan mo saglit o kaysa aalis ang asawa mo na may bibilin o may pupuntahan. Pag inabot ng mga ilang oras, 2, 3, ginedji ka na, galit ka na. Kumusta naman sila? Na halos magdamag, madaling araw nagigising pa sila para lang bantayan yung anak nyo, anak mo. Gigising pa sila ng madaling araw para lang ipagtimpla ng gatas yung mga anak mo, samantalang ikaw, sarap-sarap ng tulog mo. Ni humihilig ka pa nga. Kumustahin mo rin minsan yung mga asawa nyo kung napapagod ba sila, o kumustahin mo rin yung asawa mo kung okay lang sila, dahil mas pagod na pagod sila kumpara sa atin. Tandaan nyo yan. Lagi nyo tatandaan na lagi dapat inaalagaan yung mga asawa nyo. Tulungan natin yung mga asawa natin na mag-alaga ng mga anak natin sa gawaing bahay o kahit saan man yan. Napaka-importante sa asawa na tulungan natin sila. Napakalaking bagay yun. Doon pa lang masasabi na sa'yo ng asawa mo na napaka-responsable mong asawa. Guys, hindi ko naman sa nilalahat pero yun talaga karamihan na nakikita ko Ako hindi naman ako perfectong tao na Dati siguro talaga ganun nagagawa ko rin yung mga bagay na ganyan. Yung pabanjing-banjing, painom-inom. Pero naisip ko ngayon ko lang na-realize na putya,
Tarantado pala ng mga ginagawa ko. Napaka bullshit. Alam niyo yun? Yung parang nakakatarantado na sa kanila. Yung parang umiiyak na pala sila ng palihim nang hindi mo alam. Umiiyak na pala sila na kapag tulog ka. Sila umiiyak. Masakit sa kanila pala yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya dapat hanggat maaga pa, magbago na tayo. Baguhin natin yung sistema na kinalakihan natin ng mga binata pa tayo. Siguro nung binata pwede mong gawin lahat yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, yung painom-inom. Siguro kung binata ka magagawa mo. Pero ngayon dapat maging responsable na tayo sa asawa natin kasi sobrang hirap. Sobrang hirap mag-alaga ng mga bata. Sobrang hirap maging taong bahay. Kung iniisip nyo ang taong bahay lang mga asawa natin, wala silang ginagawa, hindi sila napapagod, nagkakamali kayo guys. Mas pagod pa sila kumpara sa atin, tandaan nyo yan. Sobrang hirap ng mga bagay na mga ginagawa nila. Samantalang tayo, 8 hours lang tayo nagtatrabaho, pag uwi natin, galit pa tayo dahil pagod tayo sa trabaho. Huwag ganun guys. Di dapat ganun. Huwag tayong magalit basta-basta kapag inuutosan tayo o ano man ang pinapagawa sa atin. Sumunod na lang tayo dahil hindi natin alam ang pagod na dinaranas nila sa araw-araw na ginagawa nila sa mga bata, sa mga anak natin guys.